Si Minotaur ang isa sa mga pinakamalakas na Class S tank ngayon. Sobrang kunat, sobrang ganda rin pang suporta at napakaganda rin ng mga setup na kaya niyang ibigay sa isang team fight. Halos lahat, kahit ibuhos mo lahat ng skills mo kay Minotaur, nananatiling buhay pa rin si Minotaur. At bibigyan ko kayo ng konting tips kung paano ko ginagamit si Minotaur. So ito yung emblem set ko kay Minotaur. Tank emblem na may firmness, tenacity, and focusing mark. Pagdating sa build, dapat unahin natin yung boots. It's either tough boots or warrior boots. Depende kung ano mas maraming klase ng damage dealer ang meron sa kalaban. At pwede tayong umuna ng dominance eyes. Pwede rin naman Athena shield. Depende kung physical or magic yung malakas sa kalaban sa early game. Pwede rin naman Radiant Armor kung sakaling continuous damage. Tapos yung mga susunod na items ay depende na sa sitwasyon at kung ano yung lineup ng kalaban at yung pangangailangan mo para masustain ang team fight. Napakarami pero halos lahat ng kailangan ni Minotaur ay nasa defense items. Shoutout nga pala sa mga kasama ko dito, si Miss Cute Gaming bilang Farsa. Sana suportahan at i-follow nyo yung kanyang page at ang kanyang asawa na si Sir Alexander bilang Balmond. Sa early game, maganda talaga punteryahin yung XP lane ng kalaban kasi pagsapit ng 2 minutes lalabas yung unang turtle. Kaya mas maganda talaga kapag kulang sila pagsapit ng turtle, pagsapit ng 2 minutes. At bilang isang tank, dapat ginagamit nyo rin yung damuhan para makagawa ng napakagandang setup at gugulatin nyo yung kalaban. Ayan, bagsak na si Jawhead. Huwag rin kayo manghinayang na gamitin yung ultimate nyo kahit isa o dalawa lang yung mahuli, basta sure na mapipitas. Huwag kayo manghinayang gamitin yung ulti ni Minotaur. At bilang tank, trabaho natin tanggapin ang lahat ng sakit. Okay lang na tayo yung masaktan, huwag lang masaktan yung ating mga kakampi. Grabe, sobrang nasaktan talaga ako sa mga salitang kanyang binitawan, sa kanyang paglisan. Lahat na masasakit naming nakaraan hanggang ngayon sariwa pa rin sa aking isipan. Hanggang ngayon naglalaro pa rin sa aking kamalayan. Hindi ko talaga siya makalimutan. Grabe yung sakit na ibinigay niya sa akin. Sa panahon ngayon sobrang nakakatakot na talaga ang magmahal. Magsisimula kayo sa chat, makikipagkaibigan. Alam niyo yun? Siguro na pagdaanan nyo naman to, no? Yung ganitong bagay. Tapos magiging mahalaga sa iyo yung tao. At tapos kapag sobrang mahalaga na sila sa buhay natin, hindi na natin kayang mawala pa sila. At kapag dumating yung panahon na hindi na natin sila kayang mawala sa buhay natin, dun sila mawawala. Ganito ba talaga kasakit magmahal? Kasi kung ganito lang palagi, paulit-ulit, makikipagkilala ka, magiging mahalaga sa iyo yung tao, tapos mawawala. Ganun ulit, makikipagkilala, magiging mahalaga sa yung tao, tapos mawawala ulit. Wala ba kaming karapatan maging masaya?